Magandang umaga, Philippine Air Force. Narito ang magiging lagay at taya ng panahon ngayong linggo, 11 January 2026. Sa kasalukuyan, naasahan natin ang tatlong weather system na patuloy na iiral at makakaapekto sa ating bansa. Ang shear line kung saan ito ang pagsasalubong ng malamig na hangin ng northeast monsoon at mainit na hangin mula easterlies ang patuloy na iiral at makakaapekto sa central at southern portion ng Luzon. Samantalang sa iba nalalabing bahagi ng Luzon, naasahan din natin ang patuloy na pag-iral ng northeast monsoon o hanging amihan. Dito naman sa Visayas at Mindanao, aasahan natin ang patuloy na weather system na iiral at makakaapekto ay ang easterlies o mainit na hangin nagmumula sa dagat Pasipiko. Para naman sa magiging lagay at taya ng panahon ngayong araw, dulot nga yan ng shear line, patuloy na makakaranas ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat at pagkulog ang Cagayan Valley, maging ang Isabela, Aurora at ang Quezon. Samantalang dulot naman ng northeast monsoon, asahan natin ang patuloy na maulap na kalangitan na may mahihinang pag-ulan dito sa Metro Manila, ganoon na rin sa ibang nalalabing bahagi ng Cagayan, maging sa Cordillera Administrative Region, sa Nueva Ecija at sa Bulacan. Samantalang dulot naman ng easterly, asahan din natin ang patuloy na maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat at pagkulog dito sa may Bicol Region, ganoon na rin sa silangang bahagi ng Visayas. Para naman sa iba nalalabing bahagi ng Luzon at Visayas, aasahan naman natin ngayong araw ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan, ngunit may mga posibilidad pa rin ng mga pulupulong mahihinang pag-ulan na kuminsan na may pagkidlat at pagkulog. Dito naman sa Mindanao, aasahan natin sa may Dinagat Island, Surigao del Norte, maging sa Surigao del Sur, dulot ng easterlies ang patuloy na maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat at pagkulog. Sa iba nalalabing bahagi ng Mindanao, aasahan naman natin ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan, ngunit may mga posibilidad din yan ng mga pulupulong pag-ulan na kuminsan ay may pagkidlat at pagkulog. Para naman sa flight level wind chart at 2,500 feet and 5,000 feet flight level, aasahan natin dominant pa rin ang northeasterly winds dito sa may northern Luzon. Samantalang dito naman sa iba nalalabing bahagi ng Luzon, asahan natin ang easterly to northeasterly winds. At dito sa may silangang bahagi ng Luzon, aasahan natin na meron tayong nakikitang low level wind shear. At dito naman sa Kabisayan at Mindanao, asahan naman natin ang patuloy na pag-iral ng easterly winds. Samantalang dito naman sa 10,000 feet flight level at 18,000 feet flight level, aasahan naman natin dito sa Luzon ng easterly to northeasterly winds at shallow na lang ang low level wind shear dito sa may 10,000 feet flight level. Dito naman sa Kabisayan at Mindanao, asahan din natin ang patuloy na pag-iral ng easterlies. Para naman sa magiging impact sa flying operation dito sa Metro Manila, maging sa Ilocos Region, ganoon na rin sa Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley at Central Luzon, dulot nga ng northeast monsoon, asahan natin ang patuloy ng cool and dry northeasterly flow kung saan ito magdudulot ng strong winds at light rains. Samantalang ang magiging impact nito sa flying operation, naasahan natin sa rotary aircraft ang strong crosswinds at wind gusts kung saan may posibilidad ma-restrict ang take-off at landing and hover operations. Sa fixed wing, aasahan naman natin ang strong crosswinds, moderate turbulence, ganoon na rin during approach at may possible delays due to low visibility during light rains. Samantalang dito naman sa may Cagayan, Isabela, Aurora at Quezon, naasahan natin ang converging winds kung saan ito magdudulot ng cloudiness at thunderstorms, dulot yan ng shear line. At ang magiging epekto nga nito sa flying operations, particular naman dito sa rotary, asahan na natin ang low cloud base kung saan ito magre-reduce ng visibility at maglilimit sa VFR operations. Expected na natin ang localized thunderstorms and possible wind shear near ridges. Samantalang dito naman sa fixed wing, aasahan natin during approach and landing operations, makaka-encounter tayo ng low ceilings, turbulence, and instrument conditions. At possible din ng mga delays or diversions. Samantalang dito naman sa Bicol Region, maging sa Eastern Visayas at Mindanao, aasahan naman natin dulot ng easterlies ang warm and humid air from Pacific kung saan ito mag-enhance ng convective activity. Para naman sa magiging impact sa rotary aircraft, aasahan natin ang localized thunderstorms and light turbulence kung saan ito makakaapekto sa mga operations, especially inland during afternoon or evening. Samantalang dito naman sa fixed wing, generally fair weather conditions, ngunit possible pa rin ang mga cumulonimbus clouds kung saan ito makakaapekto ng mga short-term delays or turbulence. Para naman sa ating astronomical information, na ang araw ay sumikat kaninang 06:24 at asahan naman natin lulubog dito sa Metro Manila sa ganap na 17:44. Para naman sa ating moon illumination, meron tayong 42% decreasing.
At dyan ang latest update natin sa weather. Para manatiling updated sa lagay at taya ng panahon, i-follow lamang ang Air Force Weather Center sa aming mga official social media accounts. At sa ngalan ng aming commanding officer na si Colonel Alvin Jan Cugador, Philippine Air Force General Staff Corps, aming Staff Sergeant Jessa C. Cuenca, Weather Broadcaster ng Air Force Weather Center. Muli magandang umaga, Philippine Air Force.